Good morning guys. Kung natatandaan nyo guys, si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez ay nag-file na po regarding sa by cam sa report na ito'y grabe pong pinag-usapan sa media. Ito nga po guys, ngayon po ay mukhang tuliro o hindi malaman kung napapraning nga daw si BBM sa nangyayari sa kanyang administration. Tunghayan po natin guys, ito po yung nangyayari. Sa maaaring backup plan ng gobyerno kung sakaling pabura ng Korte Suprema ang inihaing petisyon laban sa 2025 national budget. Matatanda ang inihain na ang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na maisantabi at ipawalang visa ang illegal, criminal at unconstitutional na 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at criminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Ayon pa sa dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Bilyong piso rin ba ang kapalit kung bakit nagtraitor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulat, pipi at bingi? Tila tuliro na nga at napaparaming si Bongbong Marcos at hindi na malaman ang gagawin sa kaliwat kanang iskandalo sa kanyang administrasyon. Lalo na ang 2025 budget na tinaguriang pinakakurap na national budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, mag-resign ka na kasi kung di mo kaya, wala ka talagang alam. Nangarap ka pang maging presidente, masyado kang assuming, pulburon king. Nanakot pa ang bangag, di-shutdown mo yung administrasyon mo. Nakita mo nang may problema, yung ipinasang budget, imbes na ayusin mo, mananakot ka pa ng shutdown everything. Shutdown mukha mo, bangag. Pansinin ninyo, ang krimen ngayon sa bansa, grabe, nawawala talaga sa direksyon. Ang gobyerno, sa lahat ng bagay, inuuna pa ang pamumulitika at pangungurakot sa halip ng problema ng bansa ang unahin. Dapat na talagang palitan ang namumuno, hindi kayang hawakan ng abusado ng gobyerno niya. Ako ang atupagin natin itong illegal, immoral, and constitutional na 2025 budget. Imbis na sinisigaw impeach Sara, dapat ang ating tugisin sino ang dapat managot dito sa biggest money heist, 6.325 trillion pesos. Napakalaking halaga ito. Kaya lang tayo nagpapalinaw ng ganito dahil ibinabalik ko lang sa sentro ng usapin ang mga importanteng usaping panlipunan na dapat nating pinagkakaabalahan. Hindi yung impeach Sara. Dapat sinisigaw nila impeach Marcos. O kaya panagutin kung sino yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na makati ang kamay na nilagyan ng halaga, daang bilyong pisong halaga yung mga blankong sadya nilang iniwan. Ginagamit daw nyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Hindi, ang issue rito, hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Korupsyon at korupsyon. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Ngayong nahuli kayo kung ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know how to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, yung ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Sabihin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Ganun din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, higit na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ganon din yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Tanungin ninyo kung papayag yung board of directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating tao ng budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, hindi naman importante yung blanco, importante pinirmahan yung walang blanco.
sinasabi niyo ho doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali na talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirma na hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong, si Romualdez po ba yan? Hindi rin natin nalalaman, kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? At tinatanong ko, babae ba siya? Grupo ba sila? Marami ba sila? At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron bang fourth chamber or fourth house na hindi natin nalalaman? Sapagkat wala nga transparency. And that's why we're demanding for transparency and eventually we will demand for accountability. Coach Oli? Ako, Attorney Vic, alam ko kung lalaki o babae. Hindi ata tao, parang buhaya eh. Hindi kaya puting ahas yan. Marami nagsasabi kasi na isang babae at isang lalaki daw na hindi naman miyembro ng lehislatura. So, binibigay ka natin yan at nagtandem daw itong dalawang ito at nakialam. But, pagka ganito kasi kalaking kontrobersiya, hindi naman nila makukontain yung mga balitang yan. May lalabas at lalabas dyan. Lalo na yung mga iipitin nilang miyembro ng technical working group o yung technical working staff. Kawawa itong mga ito. May mga pamilya rin ito, kawawa ito at kung iipitin nila at ilalaglag nila eventually. Hindi kaya si Hello Kitty yan o si Kuting, baka... Anyway, matanong ko, ang sinasabi dito ay unconstitutional daw itong vice cam. Totoo ba ito? Kasi dapat dinidesisyonan ito ng buong Senado at House. Procedurally and under the Constitution, hindi naman kinikilala at walang kapangyarihan ang vice cam. Yung Bicameral Conference Committee, ang tanging layunin lang yan, mag-reconcile ng mga conflicting figures o yung mga hindi nagbabanggang line items dyan sa appropriation bill. Pero walang kapangyarihan itong hijackin yung proposal ng Executive Department, yung proposal ng tanggapan ng Pangulo pagdating sa budget, yung tinatawag nating linalaman ng National Expenditure Program. Ang nangyari dito, binalangkas ng mababang kapulungan, binalangkas ng Senado, pagdaan doon sa Vice Cam, pinalitan, nagkaroon ng recasted budget, binago nila. Ibang-iba doon sa itsura ng National Expenditure Program. Hindi nila maaaring gawin yun. Ang trabaho lang yan, mag-reconcile eh. At na nakikialam at ilang taon na nilang ginagawa yan, ito ng panahon siguro, na dapat magdesisyon na rin ang Korte Suprema dito sa kapangyarihan ng Vice Cam. Walang kapangyarihan ito at ako'y panatag na when objectively ang Korte Suprema ay magdedesisyon, marurunong din kasi gumawa at magpasa ng tama at legal na budget yung mga tao sa Judicial Department of our government. Nagpapasa ng budget yan every year eh. Tanungin ninyo sila kung nakapagpasa na sila sa panangbuhay nila and in the long existence of the Judicial Department of our government, kung nagpasa na sila kahit minsan lang, kahit isang beses lang, ng isang panukalang budget nila for the judiciary na blanco. Walang magpapasa niyan dahil bawal yan. Ito katangi-tangi. 28 line items blanco, ang halaga umaabot sa more or less ay 241 billion pesos. Sa aking pagkakaunawa, Attorney Vic, talagang ang problema nito nasa Vice Cam, no? Pero ako isang ayon doon sa sinampan ninyo dyan sa korte. At sana nga, sangayon din ako na sana mas maraming maparusahan. Kasi talagang pag walang naparusahan dyan, ulit-ulitin. Pero ang tanong dito, kailan kaya yan? Kasi baka mamaya nagastos na nila yung pera, saka magdidesisyon ng korte, baka mamaya wala na si Marcos, doon palang lumabas siya. So patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Kaya tayo agad-agad ay nagsampa na nga ng petition sa Korte Suprema because yung dapat may sense of urgency na hindi dapat magastos yung pera dahil any disbursement is illegal sapagkat ito nga ay fruit of a very poisonous legislative process itong gaan ng 2025. Kaya dapat mahinto iyan at maresolba ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon. At hindi naman dapat mangamba ang administrasyon ni Marcos sapagkat pwede naman mag-re-enacted budget. Hindi kaya, paspasan nila. Magpasa uli sila ng naaayon na sa konstitusyon na budget for 2025. Attorney Vic, may ipinapalabas po ang mga makakaliwa
na parang pinapalabaso nila na itong mga blanco daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang pasimuno. Parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ito ay nanggaling sa inyo. O, kasi yung iba, di ba, yung mga ibang mga tumirma, sinasabi nila na wala nga daw blanco doon. So, bakit parang nagkaroon doon bakit doon nagkaroon na ng blanco doon sa ano na yun? Di tanongin nila yung sarili nila. Bakit sila nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee report? Nandun sa journal ng House Wala naman ni isa sa kanilang nag-object Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako sasalita ng ganito dahil tinutuwid natin yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay tatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang final bicameral conference committee report and yung naging enroll bill, naging at ngayon problema na naging Sasali po ba kayo sa January 31 na rally tungkol po dyan sa pagtutol sa budget? Sino bang nagrarally? Yung nagrarally ang sinisigaw, impeach Sara pa rin Meron naman daw, sabi nila, meron din daw silang issue sa budget. Sabi kasi ni Trillanes, nahaluan daw ng mga Duterte supporter yung sumisigaw na yon. Anong masasabi niyo doon? Ako, ang atupagin natin, itong illegal, immoral, unconstitutional na 2025 budget. Ibis na sinisigaw impeach Sara, dapat ang ating tugisin, sino ang dapat managot dito sa biggest money heist, 6.325 trillion pesos. Napakalaking halaga ito. Kaya lang tayo nagpapalinaw ng ganito dahil ibinabalik ko lang sa sentro ng usapin ang mga importanteng usaping panlipunan na dapat nating pinagkakaabalahan. Hindi yung impeach Sara. Dapat sinisigaw nila impeach Marcos. O kaya panagutin kung sino yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na makati ang kamay na nilagyan ng halaga, 2 bilyong pisong halaga, yung mga blankong sadya nilang iniwan. Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga yung may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, 2 bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Ahinga ko lang po kayo ng reaksyon patungkol po doon sa sinabi ng ating Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, baka ang ending yan, mag-shutdown daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba dyan ay pagkilala sa rule of law? Hindi ba dyan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Coach Oli. Attorney Vic, so susundan ko na yung tanong ni Banatbay patungkol dito kay BBM. Kasi alam naman natin na separate branches ang legislative tsaka executive. Pero para sa akin, hindi naman ako abogado, kailangan bang umimik na ang presidente rito at may gawin? Kasi it's a given fact, may blanco. So wala siyang pwedeng gawin? Dapat ang ginawa last year pa dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng reenacted budget. Anyway, 1-2 buwan, kaya naman nilang ipasa yan Kitang-kita naman natin sa magtatatlong taong administrasyon niya,
Pag meron silang gustong ipasa, kahit pilipit, pinapasa in no time. So, talagang hindi mo pwedeng pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi-tangi sa House of Representatives. Not even in the Senate, Coach Oli. Malinaw sa ating saligang batas yan, Article 6, Section 24, na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So wala tayong magawa dyan, dapat hindi na niya lang pinirmahan yan. So, definitely may ano dito, may blank items. Ngayon, nagtuturuan na. Hindi ba parang ang nilalabas dito ay ginagawang fall guy etong mga staff na Yun ang nakakaawa, Coach Oli. Dahil nakikita ko yung direksyon ng mga pahayag, lalo na nung Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga yung may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Ayun, so sa